mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University mission:
A university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Mat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan ng unang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilang batha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang What State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan,
Ito ang Bot State Ulat sa Umaga. Bot State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bot State Ulat sa Umaga. Araw ng Lunes, February 5, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bot State Ulat sa Umaga. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Arasof Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bot State Ulat sa Umaga. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsyada ng mga balita, bagong gusali ng PUP sa lungsod ng Biñana, pinasinayaan na koleksyon ng Batangas City BOSS o BOSS pumalo sa 672 million pesos. 9,000 fruit tree itinanim sa Maragondon ng Cavite. Mag-asawang magsasaka ng niyog patay sa pamamaril sa Ginayangan, Quezon. At modern jeepney sa Katanawan, sinunog ng 4 na kalalakihan. Bot State Ulat sa Umaga. Sa pagkapatuloy po ng ating balitaan, bagong gusali ng PUP sa lungsod ng Biñana, pinasinayaan na. Bot State Ulat sa Umaga. Inilunsan ng pamahalaang lungsod ng Biñan ang bagong gusali ng College of Information, Technology and Engineering ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Barangay Canlalay, Biñan City noong 2 ng Pebrero. Ito'y bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Biñan at ang 14 na taong cityhood anniversary ng lungsod. Sa pangunguna ni Mayor Anthony Arman Dimagila, Vice Mayor Jel Alonte at Councilor Dada Reyes, isinagawa ang inaugurasyon ng dinaluhan ng mga kawani at opisyal ng PUP Biñan, Department of Education Schools Divisions of Biñan, City Department Heads, ilang mag-aaral at mga miyembro ng media. Ayon kay Mayor Dimagila, layunin ng lungsod na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga nangangailangan at sa mga walang kakayahan na makapagkolehiyo. Binigyang din niya ang suporta ng lokal na pamahalaan sa Scholar ng Biñan programa. Matapos ang nasabing inaugurasyon, isinagawa ang isang press conference ng mga leader ng lokal na pamahalaan upang ibahagi ang mga programa, proyekto, ordinansa at resolusyon na naglalayong mapanatili ang progreso at pag-unlad ng Biñan City. Bot State Ulat sa Umaga. Samantala, koleksyon ng Batangas City Boss pumalo sa 672 million pesos. Bot State Ulat sa Umaga. Umabot sa 672,660,000 at 809 pesos and 95 centavos ang halaga ng naging koleksyon ng Batangas Business One-Stop Shop o BOSS ngayong taon. Dahil dito, inaasahang dadami rin ang mga economic opportunities sa lungsod ng Batangas. Ang naturang koleksyon ay kasama sa General Fund na ginagamit sa mga proyektong infrastruktura, financial assistance, scholarship expenses at administrative expenses. Ayon sa City Treasurer's Office na kung ikukumpara ang koleksyon noong nakaraang taon na umabot lamang sa 502,786,430 pesos and 45 centavos ay lubos na mas mataas ang sa kasalukuyang taon. Bot State Ulat sa Umaga. Samantala, 9,000 fruit tree itinanim sa Maragondon, Cavite. Bot State Ulat sa Umaga. Inihayag ng DNR Penro Cavite na nakapagtanim ng nasa 9,000 iba't ibang species ng fruit tea ang mga permittees ng Philippine Ports Authority sa Maragondon ng Cavite para sa taong 2023. Ang naturang tree planting ay alinsunod sa Enhanced National Greening Program o ENGP ng DNR at bilang tugon sa panawagan ng gobyerno para sa mas maraming tree planting activities sa buong bansa. Layunin ng ganitong gawain na makatulong sa pagpapanumbalik ng mga local ecosystem at magbigay ng sustainable livelihood opportunities para sa mga komunidad.
Kaugnay nito, nanawagan ng DNR sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga organisasyon na sama-samang aksyonan ang mga problemang kinakaharap ng bansa patungkol sa kapaligiran. Yan at iba pang mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At Super Typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mag-asabang magsasaka ng niyog patay sa pamamaril sa Ginayangan, Quezon. Dead on the spot ang mag-asawang magsasaka, makaraan silang pagbabarilin habang nag-aani ng niyog sa kanilang sakahan sa barangay Dangkalang Central, Ginayangan, Quezon. Kinilala ng Ginayangan PNP ang mga nasawi na sina Randy Pedregal, 46 anyos at Annalisa Pedregal, 50 anyos na nagdamon ng tigisang tama ng bala sa ulo at dibdib. Agad namang tumakas ang hindi pa nakikilalang suspect matapos isagawa ang krimen. Patuloy na ang ginagawang investigasyon ng kapulisyan habang hustisya naman ang panawagan ng mga naulila. Samantala, ibang balita naman tayo, modern jeepney sa Katanawan, sinunog ng 4 na kalalakihan. Para sa balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. Arestado ang 4 na lalaki matapos sunugin ang isang modern jeepney na biyaheng Gumaka, Katanawan sa bahagi ng barangay Dinahican, Katanawan, Quezon noong ika-31 ng Enero. Ayon sa ulat ng pulisya, inutusan umano ng mga suspect ang driver, konduktor at 3 pasahero ng jeep at pagkatapos ay naghagis ng gasera na nagresulta sa pagkasunog ng sasakyan. Ayon sa presidente ng Gumaka Transport Service Cooperative, matagal na silang nakakatanggap ng pananakot sa tuwing maglalabas sila ng bagong unit ng modern jeepney. Samantala, kinilala na ang mga suspect na sina Ernesto Orsine, Noel Mariano, Dominic Ramos at Jade Francis Castro na ngayon naharap sa kasong arson. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendan. At yan nga po ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit,
at iba pa. Magsuot ng mahahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At wag na nating patagalin pa, narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Unang araw ng Operation Hope Medical Mission sa lungsod ng Imus, matagumpay. Para sa balitang yan, narito si Yana Lee Balakiot. Yana Lee, Ibat State. Ulat mo. Naging matagumpay ang unang araw na pag-arangkada ng Philippine-American Group of Educators and Surgeons sa pagsasagawa ng libreng operasyon para sa mga batang bingot at ngongo kamakailan sa ospital ng Imus. Patuloy na tatanggap hanggang sa darating na Martes, ika-6 ng Pebrero ang Operation Hope Medical Mission na mga batang edad 3 buwan hanggang 12 taong gulang para sa screening bago sumailalim sa nasabing operasyon. Para sa karagdagang detalye tungkol sa proseso na magpaparehistro, ay mangyaring magtungo lamang sa ospital ng Imus at magpalista sa kinabibilangang barangay. Samantala, inaasahan namang magtatagal ng 9 na araw ang naturang medical mission at matatapos sa ika-10 ng Pebrero, araw ng Sabado. Para sa Bat State Ulat, ako si Yana Lee Balakiot ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At narito na nga ang ating sports balita. Tim Cone, nagpaplanong kunin si Benny Boatwright sa Gilas. Para naman sa buong detalye ng balitang iyan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, Ibat State. Ulat mo. Ipinahayag ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang kanilang interes na makuha si Benny Boatwright bilang kasapi ng national basketball team. Sa isang pahayag, sinabi ni Cone na nakikipag-ugnayan na sila sa Samahang Basketball ng Pilipinas upang gawing naturalized player ang 6'10" na player. Bagamat ibinahagi na ang impormasyon kay Boatwright, wala pa rin katiyakan kung magiging matagumpay ang kanilang hangarin. Sa kabila nito, iginigiit ni Cone na nananatiling prioridad si Justin Brownlee bilang naturalized player para sa Gilas. Inaasahang makakapaglaro si Brownlee sa FIBA Asian Cup qualifiers ngayong buwan. Sa mga pangyayaring ito, patuloy ang pagpupursige ng koponan na mapalakas ang kanilang lineup para sa darating na kompetisyon sa larangan ng basketball. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat sa panahon. Ulat sa umaga. Para po sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Lunes, patuloy na makakaapekto sa Batanes at Babuyan Islands ang northeast monsoon o hanging amihan na magdadala naman ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang na ang Batangas, gayon din sa buong Visayas at Mindanao ay magiging maaliwalas ang panahon at may tsansa pa rin ng mga isolated o pulu-pulong pag-ulan. Wala naman pong nakataas na gale warnings anumang baybayin sa bansa kung kaya't malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang may isda. Subalit syempre, paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:22 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 5:57 ng hapon. Ulat sa umaga. Samantala, para naman sa ating foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.19.
Canadian dollar 41.98, Singaporean dollar 42.05, Saudi Riyal 14.98, Euro 61.09, Chinese Yuan 7.83, at Japanese Yen 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo na ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa munang pagbate sa ating listener. Good morning po. Happy Monday, BX, mula kay Mark Rafael Cahayon Molero. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating himpilan. Huwag pong kalimutang mag-like sa ating YouTube, Facebook at TikTok account sa DWBX 96.5. At kung kayo po ay medyo nalilate ng gising, hindi inaabutan ng ating episode ng Bat State Ulat sa Umaga, ay anyo pong aabangan ang aming mga uploaded videos, ayan, para po maaari niyong balik-balikan ang aming mga episodes. Muli, magsasama-sama tayo bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Muli ako po ang naging kabalitaan ka, Bat State Ulat, Lenny Ilaw, manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Susunod na ang Best of OPM Love Songs. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to, the best of OPM love songs.
mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a ring? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, dito basta-basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasop, Nasugbu. Makisaya. At makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Koto.